Kamusta and welcome sa Grow in Christ. Kung first time mong nandito, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tanong na marami ang nahihiya aminin pero madalas nararanasan. Ligtas ba talaga ako? Kung minsan ka nang nagtanong nito, this video is for you. And if you want to dive deeper sa usapang ito, may free ebook kami na pwede mong i-download sa description. Make sure to check it out later. Alam mo ba, kahit matagal ka ng Kristiyano, normal lang na minsan ay magduda ka sa kaligtasan mo. Pero ang mahalagang tanong ay ano ang pinanghahawakan mo? Madalas kasi, pag nadadapa tayo sa kasalanan o kapag feeling natin malayo tayo sa Diyos, iniisip natin, Lord, ligtas pa ba talaga ako? Pero tandaan mo, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa feelings. Ito ay nakabase sa pangako ng Diyos. Sabi sa 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Kapatid, gusto ng Diyos na sigurado ka sa relasyon mo sa Kanya. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Ephesians 2:8 and 9, For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Hindi mo kailangang pagtrabahuan ang kaligtasan mo. Tinanggap mo ito bilang regalo. At ang Diyos, tapat sa Kanyang pangako. Kung may conviction ka, tuwing nagkakamali ka, kung gusto mong lumapit muli sa Diyos kahit nadapa ka, huwag kang mag-alala. Ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Sabi sa Philippians 1 verse 6, And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. At ito pa ang pangako ni Jesus. John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ni Jesus. Kaya kung may pagdududa ka man ngayon, kapatid, huwag mong tingnan ang sarili mo. Tingnan mo si Jesus. Siya ang dahilan kung bakit tayo ligtas, at sa Kanya tayo makakasumpong ng katiyakan at kapayapaan. Pero kapatid, kung sa tingin mo na walang tunay na pagbabago sa iyong buhay at hindi si Jesus ang sentro nito, kung sarili mo pa rin ang nangingibabaw, baka wala ka pa talagang relasyon sa Panginoon. Ngunit huwag kang mag-alala, sapagkat mahal ka ng Diyos at lagi siyang handang tanggapin ka. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maaari mong ipanalangin ang sumusunod na panalangin mula sa puso. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo nang may pagpapakumbaba. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan at kailangan kita sa aking buhay. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay upang ako ay maligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pagmamahal at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ipinanalangin mo ito ng taos puso, kapatid, binabati kita. Ikaw ay bahagi na ng pamilya ng Diyos. Patuloy kang lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, pananalangin at pakikisama sa iba pang mananampalataya. Huwag kalimutan, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Salamat sa iyong panunood at kita ulit tayo sa susunod na video. God bless.